Ang buhay po ay magpakaligaya ka sa kakaunti. Tingnan mo ang iyong katabi at pag ikay sanay sa kakaunti, pagkakatiwalaan kang dahan-dahan ng Diyos ng palaki hanggang sa magikan ng malaki at hindi ka na mawawalay sa Diyos. Kung sa kakaunti, hiwalay ka sa Diyos, sa paglaki, hindi ka lalaki dahil lalo kang magiging hiwalay sa Diyos. Dahil ang iniisip ng Diyos ay magandang kinabukasan para sa bawat isa sa atin. At bawat isa sa atin ay nakaukit ang pangalan natin sa kanyang palad. Pangalan mo, nakaukit, pinagmamasdan niya araw-araw. Ikaw at ako'y nasa palad ng Ama at ng Anak. At walang sino mang makaaagaw sa atin sa palad ng Ama at ng Anak. Amen po ba? At ikaw at ako rin ay nasa pag-ibig ni Kristo at ng Ama. Walang kapangyarihang tayo maiihiwalay sa pag-ibig. Krisis, hindi ka maihiwalay. Habang dumaraan ka sa krisis, lalo kang iaangat ng Diyos dahil ang labanan ay Kanya, hindi sa iyo. Because thou hast made the Lord, which is my refuge, even the Most High, my habitation, verse 10. There shall no evil befall thee, neither shall any plague come nigh thy dwelling. Dahil iyong tinangkilik na ang tirahan mo ay ang Diyos, kaya walang salot na makalalapit sa iyong bahay. Wala ring masama na makalalapit sa iyong bahay. At ano ang sabi sa verse 11? For He shall give His angels. Ikaw ay bantay sarado ng mga anghel, kaya kailangan ang bibig mo ay nagsasalita ng salita ng Diyos dahil ang mga anghel ang magmamadali na dalhin sa iyo yung iyong sinasabi. For He shall give His angels charge over thee to keep thee in all thy ways. Alagaan tayo ng mga anghel.